Exclusive for the people of Manila. Direktang mensahe ni Yorme sa mga mamamayan ng Kapitolyo ng bansa. Pakinggan, unawain, at ipasa ang mensahe ni Yorme. Ngayon, talk to the people. Hi, magandang umaga po sa ating mga batang Maynila, sa mga nanay at tatay ko at ang aking minamahal na mga lolo't lola. Ito po ang inyong lingkod, si Yorme, sa programang Talk to the People. Ito po ay programa ng Manila Public Information Office kung saan ipinahatid namin, isinasaad namin at ibinabahagi namin ang mga naganap, magaganap at nagaganap sa ating lungsod. Lalo po ngayong araw na ito at nung mga nagdaang araw, as you can see, tuloy-tuloy po ang pag-ulan, may panaka-naka, may dagsang buhos, at alam naman po natin ang mga masamang epekto nito. Unang-una sa mga klase o mga pag-aaral ng ating mga anak. At yung hirap sa paghahanap buhay ng mga pumapasok sa empleyo o sa kanilang hanap buhay at sa ating mga kalsada, sa mga komunidad, dala ng mga pagbaha, dala ng pagtaas ng tubig o mga what you call flood control problems na kinakarap natin sa ating bansa. But be that as it may, we continue to update our people, to those who are watching right now, ay meron po kami mga bagay na ibabahagi at kung inyo pong hindi naman po pagmamalabis ay amin po kayong pinakikisuyuan na ito'y i-share ninyo sa inyong mga mahal sa buhay, kaklase, kamag-anak, kapitbahay o kung sino man. Lalo na kung sila po'y tagalungsod ng Maynila at kung sakali sila'y dadako dito sa lungsod ng Maynila. Alam naman po natin na ang lungsod ng Maynila ay sentro ng komersyo, kung saan maraming panikpanaw dito sa ating lungsod at dumadaan. Now, mga kababayan, ay kami po ay nag-live, pagamat happy holiday po sa mga bata. Naku, mag-review kayo ha. O sayang naman ang araw, ilang araw na kayo walang pasok, pero huwag niyo sayangin ang pagkakataon na ito upang kayo ay mag-aral habang nasa bahay o nagpapahinga sa bahay dahil sa mga walang pasok o declaration of no classes for the past so many days dahil dito sa mga pag-ulan. Mag-aral kayong maigi. Ngayon po, meron lang kaming update sapagkat kanina pong umaga ay nagpatawag po ako ng MDRRMC para po patuloy na i-monitor ang katatayuan ng ating lungsod at ano yung mga naisagawa at isasagawa na paghahanda ng ating mga ahensya ng lokal na pamahalaang lungsod ng Maynila. Kanina po ay nandoon po lahat halos ang ating mga partners from private sectors, from national government at local government. At tayo po ay nagbigay ng mga direktiba sa ating kani-kaniyang department heads based on their field of undertakings. No? Tulad ng halimbawa, unang-una kong inalam yung katatayuan ng ating mga evacuation center through the leadership of Arnel Angeles ng MDRRMO at ni Director J. De La Puente para naman po sa ating mga social welfare employees, no, MDSW. At marami-rami rin pong mga pamilya na ang maagap na voluntarily at pinakiusapan din naman natin yung iba na lumikas muna sa mga I may say it's a danger zone or critical areas. Particular na kung sila ay nakatira sa mga malalapit sa body of water tulad ng Manila Bay, ilog at mga creek. At a handful of families are relocated temporarily in our centers all over the city of Manila. And meals and hot meals are being provided sa ating mga kliyente or constituency. And so far, in terms of numbers and capacity,
of the city government's facility, medyo okay po tayo. We're still good, away from a critical situation in terms of with regard to load ng ating mga pasilidad. Kaya pumanatag po kayo, ay may mga espasyo pa po tayo kung sakaling darating pa ang worst scenario. But for the meantime, regarding to our facilities, evacuation facilities, we're good. We're okay. Second, ay binigyan ko rin po ng direktiba ang Department of Environment and Public Service, headed by Director Kenneth Amorao, Department of Engineering, headed by Engineer Andres, na to clear up all possible existing debris na nasa ating kalsada na maaari magdulot ng aksidente or pinsala pag ito po'y tinangay ng mga hangin. As you can see, malakas po ang hangin. Maaari itong sa mga motorista kapag dulot ng aksidente. But then again, just to be ahead of whatever is going or possibly na mangyari, ay nasa kalsada po ang ating mga empleyado. Salamat sa ating mga empleyado na yung dedikasyon ninyo. Alam ko pong delikado yung aking mga direktiba na tayo'y suungin natin yung gitna ng bagyo habang ang mga pamilyang Manileño ay nasa kani-kaniyang tahanan. Pagpasensyaan nyo na ako sa mga pamilyang yaon ng ating mga empleyado. We need to do what we have to do as government. That's the price we have to pay, especially in challenging times. But to our people who are watching, yung ating pong mga empleyado ay nasa kalsada po. At tinutupad ang kanilang tungkulin, obligasyon at responsibilidad upang mapanatiling ligtas ang ating mga kalsada. Kaya ako'y taus-pusong nagpapasalamat sa ating mga city engineering employees, DEPS. Ganon din po ang ating city electrician through Engineer Randy Sadak. Binigyan ko po siya ng direktiba na makapag-ugnayan lagi sa Meralco, para na sa ganoon maging ligtas ang mga kawad ng kuryente na ito'y hindi makapagdulot ng power interruption. Because there are some electrical posts or kawad ng kuryente na naperwisyo po ng mga putol na puno o nasagi ng puno. Through Engineer Randy Sadak and to the Meralco, we are all over the city. And if you have, halimbawa po kayo nanonood ngayon at meron po kayong mga napansin sa inyong kani-kaniyang komunidad na maaring napatungan or bumagsak na kable, ipagbigay alam nyo lamang po sa amin. And I think the same thing with the hotline given to us by Meralco. Meron ba tayong hotline ng Meralco? If we have, we can, ito po. Please save these numbers. In fact, meron din yan sa mga resibo natin sa kuryente. These are their hotlines at maaari pong matugunan agad bago pa lumala ang sitwasyon ng mga posibleng debris na nasa poste ng kuryente or kawad ng kuryente. But again, we have cleared many debris already sa ating electrical post sa tulong po ni Engineer Randy Sadak at ang kanyang team at ng City Engineering, ng DEPS at ng Meralco. Sumunod ay binigyan ko po ng direktiba si Director Dennis Biahe ng MTPB or Manila Traffic Parking Bureau. Kung saan at sinabi ko na ang ating mga enforcement unit sa trapiko ay magbigay alalay sa mga bumabiyahe. Sapagkat maari po na ang ilang kalsada ng Maynila, but salamat sa Diyos, maraming kalsada sa lungsod ng Maynila ang available. If I may put that in right perspective. May mga ilang challenges roads pa rin tayo, katulad ng portion ng Top Avenue
at isang portion sa Espanya, which is the Magsaysay area. Other than that ay mabilis naman pong humuhupa yung ibang body of water or accumulated water because of the rain sa ating kalsada. Pero may mga area pa rin yan, nakikita po ninyo na very challenged. That's why I directed MTPB Traffic Enforcement Unit to help motorists to be assisted for redirection or maaari pong makapagdulot ng konting inconvenience sa ating mga mananakay, no? Sapagkat may mga areas na nire-route yung pasada. Hindi po sila nagba-violate. Gusto ko lang pong ipaalam sa inyo, yung ating mga jeepney driver ay pinangangalagaan lamang po nila kayo. At yan naman po yung may paggabay ng pamahalang lungsod. At kung meron man pong buti sa mga bahang ito sa ibang areas, ito po halos gutter deep na lamang. Hindi po katulad ng mga naranasan natin ng mga last year, medyo within the tolerable level. Passable on some vehicles, but general vehicles ay hindi po passable. Pero magkaganon man, ito po sa ngayon ay medyo accessible na po lahat. Halos ang kalsada ng buong Maynila. No? Kung makikita po ninyo sa inyong mga screen, we continue to monitor it since Saturday, Sunday, and today. No? So far, passable po ang lungsod ng Maynila. Now, sumunod ay binigyan ko po ng direktiba ang ating Manila Police District Director General Santiago na maging alerto ang lahat ng presinto at PCPs or Police Community Precinct sa buong Maynila to be of service on all aspect of public service that may be needed in a given situation. Second, particular na yung mga possible bad elements that magkaroon ng active or wag silang bigyan ng pagkakataon na samantalahin ang ganitong sitwasyon ng ating komunidad. Kaya po, mabigat po ang tagubilin natin na maging alerto ang lahat ng pulis sa lungsod ng Maynila under the leadership of General Santiago. At ang pinaka-importante sa lahat, sapagkat itong ganito pong weather ay nagdudulot po ng mga what you call seasonal sickness. Pagtatae, ubo, lagnat, o minsan napupulmon pa. I gave a specific directive to Director Grace Padilla, ang ating pong department head or pinuno ng Manila Health Department. Under po sa kanya ang 7 ospital at lahat po ng humigit kumulang 40 health center sa ating lungsod. We made sure na may mga available na produkto o gamot sa ating mga healthcare facility, whether it is in community or whether in our hospital. Lalo na po kanina, kung kayo'y nakapanood ng aming meeting, ay yung mga IV fluids na mahalaga sa mga batang nagtatae. Yan po ang madalas na nangyayari ngayon. Kaya po, hanggat maaari, meron itinuturo sa atin ng mga magulang natin nung araw, yung mga tubig na iniinom natin ay pinakukuluan natin. But then again, rest assured that Paseco Hospital, Gat Andres Bonifacio Hospital, Justice Jose Abad Santos Hospital, Hospital ng Tondo, Sampaloc, Hospital ng Sampaloc, Hospital ng Maynila at Santa Ana Hospital, itong 7 public hospital owned and operated by
by the city government of Manila is ready. Ready with regard to our medical professionals are in place. Our supplies for medicines is in place. There are some challenges, gusto ko po rin ipagtapat sa inyo, yung mga major operation or maaring kailangan gumawa ng mga ibang pagtugon sa karamdaman ay maaari pong bukas sana ay kung gaganda na ang weather or the day after tomorrow. But the general function halos po ng ating mga ospital ay ready. We have enough supplies for this type of season. And this type of season produces maraming mga sakit. No? Nakapaganda naman po tayo sa ating mga medical facilities. Now, sa ating po update naman sa mga ATABs na nagbabantay at mga magulang na nagbabantay kung ano ang magiging announcement natin para bukas regarding naman with regard to our schools. Antabayanan po ninyo at pakikiramdaman namin between 6 to 7 p.m. Ngayong gabi kung ano magiging sitwasyon ng panahon tomorrow sapagkat binigyan ko po ng direktibang i-update tayo kagad ni Christian ang ating I think meteorologist, if I in-house meteorologist ang tawag sa kanya ng City of Manila. Meron tayong sarili. At the same time, to coordinate with Pag-asa kung ano man ang magiging lagay ng panahon bukas. But we will give you ample time to be informed. No? Sa lalong madaling panahon, we will assess the situation at antabayanan ninyo kung may pasok bukas o wala. Mamayang gabi namin yan i-announce. Katulad kagabi, alas 7:30 ng gabi, ay nag-announce na kami. So, antabayanan po ninyo. Panguli, ay pinananawagan ko po. No? Ang lahat ng 896 barangays in the City of Manila ay maging alerto po tayo sa ating kani-kaniyang komunidad o barangay. No? Sapagkat napakahalaga po ng physical situation ng Pasig River as we speak. Sapagkat kanina pong umaga ay halos 18 inches na lamang. Kaninang umaga po yun, no? As you can see now, medyo bumaba na kasi naglo-low tide na yata. But kaninang umaga, tuloy-tuloy ang ulan, malakas ang buhos, tapos high tide, muntik po tayong mag-overflow. But, no? Ngayon po medyo maayos yung ating sitwasyon sa Pasig River within the City of Manila. Kasi ang Pasig River na yan ay mahaba po yan at ilang bayan po ang sumasakop dyan. But for the meantime, we're okay. We're good. Pero, then again, pinaghahanda po natin at pinananawagan natin ang 896 barangay na maging alerto. At kung kakailanganin naman ng mga barangay, ang resources ng city government, available po kami. Kami po sa MDRRMC ay bukas ang City Hall po ngayon at itong mga itinakdang opisina. Bagay na ibang bahagi nito ay sarado, ngunit yung mga ahensyang tumutugon sa ganitong sitwasyon ay bukas po. We are available to be of service to our barangays. So, ngayon po ay medyo maambon na lamang. Sana po ay maging maayos na po ang panahon. Ngayon naman kung kakailanganin po ninyo itong mga gamot na ito or doxycycline, no? We have 168,000 pieces available in our health centers, in our hospital. This will protect you from the exposure to flooding. No?
At kung kayo'y nangangailangan ng tulong, ay huwag po kayong magdadalawang isip. Available po ang ating healthcare facility, including the primary healthcare facility sa lungsod ng Maynila. Muli po, hanggang dito na lamang po muna. Antabayanan ninyo ang aming mga updates sa aming mga posts sa official page ng MPIO at ng inyong lingkod. At mag-iingat po kayo, stay dry, mga Batang Maynila. Kung wala rin namang mahalagang gagawin, pag malalakas ang hangin, stay home. At sa aking mga minamahal na lolo't lola, lagi sisilong po kayo at mag-iingat po kayo dahil napakasama ng panahon. At itong uri ng panahon na ito ay nagdudulot ng mga sipon at ubo o sakit sa ating mga vulnerable sector. Yorme, I love you. I love you, mga lolo't lola ko. So for the meantime, ito po ang inyong Yorme. Nakaantabay po kami sa City Hall. Stay safe, stay healthy, at pumanatag kayo, may gobyerno sa lungsod ng Maynila. Magandang umaga at pagpalain nawa kayo ng buong may kapal. Maraming salamat po. Manila, God first. Exclusive for the people of Manila. Direktang mensahe ni Yorme sa mga mamamayan ng Kapitolyo ng bansa. Pakinggan, unawain, at ipasa ang mensahe ni Yorme. Ngayon, talk to the people!